Power off. The old familiar markers of the mercy. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could. 'Cause through it all, God's been good. Times we pray and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around. Magandang hapon po sa ating lahat. Aagahan po natin ang ating daily words of encouragement ngayong araw na ito sapagkat meron po kick-off service po ng Church Growth and Missions Conference dito po sa Batak ngayon. Mamaya lang po ng kaunti kaya aagahan na po natin ang ating daily words of encouragement. Tayo po. Amen. So basahin po natin ang ating text mga kapatid dito po sa Mark chapter 3, 22 hanggang 30 po. Sabi po ng Bible, "And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils carrieth he out devils. He called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan? 24, And if kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house be divided against itself, that house cannot stand. 26, And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but he hath an end. No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man, and then he will spoil his house. Verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and blaspheme wherewithsoever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation, because he said he had an unclean spirit." Ito po yung verse 29 po ang ating pag-aaralan, blaspheme against the Holy Ghost. So, ang ibig sabihin po ng blaspheme po dyan, from the Greek word na blasphemeo, ibig sabihin po, speak evil or revile. Okay? Yan po ang blaspheme. Ang Holy Ghost naman po dyan, of course, the Holy Spirit of God, the second person of the Trinity. Yung damnation po sa Greek po ay krisis. Ibig sabihin ay condemnation. Yan po ang ibig sabihin yan po. And una po, the scribe accused the Lord Jesus Christ of being the prince of the devil. Sabi sa verse 22. Akalain niyo po na sabi ng mga scribe sa kanya ay he hath Beelzebub, and by the prince of the devils cast out he devils. So, inaakusahan. Kaya alam niyo po kahit po ang Panginoong Jesucristo mismo na anak ng Diyos na talagang gumagawa ng mabuti, tumutulong sa tao, nagpe-preach ng gospel, gumagawa ng miracles, pinapakain ng libu-libong tao. Pero ang mga scribe, critical po sa kanya. Instead na yung positive ang makita sa Panginoon, ay nakita pa rin yung mga negative sa kanya. Ganyan din po ang mga tao minsan, hindi makita ang magandang ginagawa natin. Kahit tayo po ay tumutulong, gumagawa ng mabuti, nangangaral ng kabutihan, nagtuturo ng prinsipyo ng salita ng Diyos, tinutulungan po natin ang mga pamilya na mabuo po sila. Pero may masasabi pa rin po sila, yung mga negative. So may magandang critical po na tao. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy lang po tayong gumawa ng tama, katulad ng ehemplo ng Panginoong Jesucristo, na kahit po siya ay criticized, inaccused, inalipusta, at kung ano-ano pa mang pananalita against him, na siya yung prince of the devil, pero ang Panginoon nagpatuloy pa rin siya ang ginagawa. Pangalawa po, Jesus answered them back with a parable. Sabi sa 23 to 27, sabi niya dyan, how can Satan cast out Satan? Di ba? Siyempre, si Satan, ikakast out niya si Satan. So, hindi maaari yun, sabi niya. Kasi pagka ang kingdom divided against itself, it cannot stand. Di ba?
So, kung si Satan, ikakast out niya yung Satan, paano tatayo si Satan? Parang ganun po ang sinasabi niya dito. Oo. So, hindi maaring ako yung prince of the devil sapagkat hindi ko pwedeng i-divide against itself, sabi niya. Sabi sa 25, if a house be divided against itself, it cannot stand. Pero pinapatunayan po ng Panginoon sa kanila na hindi po siya yung prince of the devil, kundi siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anak ng Diyos at siya ang tanging Panginoon ng mga tao, ang tagapagligtas ng mga tao. Pangatlo po, Jesus' practical answer to those who reject the Holy Spirit's conviction to receive Christ as personal Savior. At sabi niya, yung mga nagre-reject sa conviction ng Panginoon, ito sabi niya, verse 28, verily I say unto you, all sins shall be forgiven unto the sons of men, and the blasphemy wheresoever they shall blaspheme. But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is danger of eternal damnation. Sabi ng Panginoon, nangangaral siya ng gospel, nangangaral po siya ng kaligtasan sa mga tao, pero iba pa rin ang nakikita nila sa kanya. Oo, tumutulong na siya, inaabot ang tao, iba pa rin ang sinasabi niya. Alright, so pinipreach ng Panginoon ang kanyang gospel at through the guidance of the Holy Spirit, convicting those people to receive Him as Savior, pero they are trying to speak evil against, yun po yung blaspheme. They are speaking evil against the Lord Jesus Christ, or rejecting or refusing the conviction of the Holy Spirit that to receive the Lord Jesus Christ. Kaya it cannot be forgiven, sabi niya. Yan po. So that's why sabi ng Biblia, blasphemy against the Holy Spirit cannot be forgiven. Why? Because they are rejecting and they are refusing the conviction of the Holy Ghost, so that people should supposed to receive Christ, but they are rejecting. Kaya hindi po mapapatawad. Salamat sa Panginoon kung tayo po ay nanampalataya sa Kanya, tinanggap natin siya bilang tagapagligtas, tayo po ay naligtas. Pero yung mga tumatanggi po sa Kanya, ay they are in danger of eternal damnation, sabi ng Biblia. Kaya salamat sa Panginoon, tayo hindi nag-reject, kundi receive natin ang Panginoong Yesus na ating tagapagligtas, because the Holy Spirit convict us to receive Him, di ba? So salamat sa Panginoon na tayo po ay nakakatiyak ng langit, may buhay na walang hanggan tayo, napatawad tayo, at meron tayong katiyakan ng langit sapagkat hindi natin reject ang Holy Spirit, but we receive Jesus Christ as our personal Savior. Ligtas po tayo, i-share po natin sa iba, wag po na, kahit may mag-reject, hayaan lang natin, we are just doing our job to share the gospel, pero kung ni-reject nila, they are in danger of eternal damnation. Pero pag re-receive nila, they will be saved, at magpapasalamat din po sila sa atin dahil tayo po ay ginamit para sa kanilang ikakaligtas. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Manatilihin niyo po ang mga prinsipyong ito. Salamat. When we hear the gospel, the Holy Spirit convict us, and we didn't reject Him, but we received Jesus as our Savior. Kaya po kami ligtas. Kaya kayo pong mag-bless, Panginoon, na maibahagi rin po namin sa iba ang kaligtasan na natamo po namin. Kayo pong maluwalhati. Palaan niyo po ang conference namin later on, Panginoon, na ma-revive po kami, ma-challenge, matuto. In Jesus' name I pray, Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless us all.